Nagdala ng mabuting balita. Malaki pa rin ang buto natin sa Diyos. Sa Matandang Tipan, napansin niyo na ito ay tayo masyado na. Ngayon doon nakating ng mga sunod na kamangyan. Maging ang king, yung king na tinubuan ng dito, inatin niya na humawak ng incienso para magsuot. Type ng Bible, type ng apoy, tinubuan siya ng pitong tayong mga ministro ay malaki pananagutan sapagat ito po ay biyaya na pinagkatiwala sa atin, lalo na at tayo po ay nagdadala ng kongregasyon. Kaya, ang ibig kong patutuyin, mas nakapundasyon lamang ang ating sasabihin sa salita ng Diyos para sa mga tao. Magagawa mo lamang ito kung tama ang ating unawaan sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. Kaya ang layunin ko ay pinadala ang Espiritu Santo para tayo ay makasunod sa kanyang salita. So, without the Holy Ghost, wala tayong magagawa. Ngayon, ang Biblia ay na-arrange kung ano ang dapat tagayin ng kaisipan ng tao patungkol kay Kristo at patungkol sa Diyos. Alalahanin ng kanyang pre-existence bago siya nag-exist sa bagong tipan. Sa matandang tipan, di pa siya nag-exist. Kasi kung nag-exist niya sa roon, dalawa Diyos. Diba? Ngayon, kaya siya nag-exist, ano ko lang, i-exalt ko lang, no? Kasi ito, bayan ng mga ministers, di sa ating kailangan. Nang 12 taon na si Kristo, isinama siya ni Maria at Jose sa Jerusalem ayon sa kaugalian nila sa kanilang Judaism religious. So, after ng 12 years old, hindi natin mababasa na si Kristo may ministry. So, ibig sabihin, ang Biblia nagsasalita noong siya ay 30 taon pagkatapos sa ibabautismo sa ilog ng Jordan, doon siya nagpasimula sa kanyang ministry. So, meaning to say, in time, hindi ka pwedeng humawak ng Biblia at mangaral maliban ang kasihan ka ng banal na Espiritu. Ano yung pangaral mo? Theology? Galing sa Bible School? Ako nag-aral sa Bible School, but hindi ko nagamit ito. Gagamitin ka lang ang nagsunis at magitan ng karunungan kung sinong tao. Kaya si Kristo na kilala ni Pedro, hindi turo ng tao, hindi turo ng Diyos by revelation. Ngayon, ang Biblia nasasalita na 18 years silinsyo ang Bible pagkatapos ng 12 taon si Kristo sa Jerusalem. 18 taon ng Bible muli nagsalita o silent siya at muli na mo sa Bible patungkol sa ministry ni Jesus Christ after ng tahanan siya ng banal na Espiritu. Amen. Ganito siya sabi sa Banal na Salita, tinan mo ninyo ha? Kaya nag-exist siya sa bagong tipan pagkatapos na tumahan ang Diyos sa Kanya. Okay, basahin natin. Kaya malinaw ang Biblia na tayo kung nagdadala ng Biblia, ang pundasyon natin kinakailangan tumama sa banal na kasulatan. At ito ay maitatama lamang sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ngayon, tingnan natin. In John chapter 3, verse 24, tingnan po ninyo. Ang sabi po dito, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Of course, si Kristo yan. Sapagkat hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng suka. Ano yung sabihin nito? Nang tumahan yung Espiritu na tumahan kay Kristo without measure. Amin kayo? Tayo po, yung Espiritu ng binigay sa atin ay may sukat, but si Kristo ay walang sukat. Kaya pagkamalay sa Diyos, napansin nyo, ang hindi alam, yung Espiritu tumahan sa Kanya, nagbigaw mo sa Kanya Espiritu, yan yung without measure. Kaya sabi ng Bible, sabi ni Kristo, wala akong ginagawa, maliban at turuan ako, narinig ko sa aking Ama. Nasaan naman ang Diyos? Nandoon sa loob niya. Amen. Napansin nyo? Kaya kung ang Espiritu ng Diyos wala doon sa ministro, mananagot ka sa Diyos. Bakit? Bukod sa iyong sarili, pananagutan mo sa Diyos, yung tinuturuan po natin, mananagot ka sa kanila. At ito kaya binigay ang Espiritu Santo sa atin upang tayo po ay tayo po ay maging matibay sa tungtungan ating salita. Tingnan po ninyo ha. Nag-exist siya pagkatapos nagtahanan siya ng Espiritu Santo. Kaya si Kristo, wala siyang ministry o di siya nag-exist. Ano po? Wala siyang ministry na mababasa
maliban doon sa after ng Jordan. Doon tahanan siya. Ngayon, example, si Kristo nagbabala, nang umakyat siya, sabi niya, huwag kayong maalis sa Jerusalem. Ibig sabihin, huwag kayong mangangaral pag wala pa ang Espiritu Santo. Amen. Amen kayo? Kasi pag nangaral ka ng Espiritu, hindi kayo nasihan, ang kongregasyon dadalhin mo sa kapahamakan. Marinig niyo, kaya sabi ng Bible, hintayin ninyo ang pangako ng aking Ama. Sapagkat kayo bibigyan niya ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At yung Espiritu Santo, iyon ang iyong gurong pangloob. Amin kayo? At ito ang Kristo sa form of the Holy Ghost na nagbigay mo sa iyong Espiritu at ito ang gurong mong pangloob. Kaya sabi ng Bible, naiintindihan mo ang hiwaga sapagkat si Kristo sa pamamagitan mo, ikaw ang extension niya sa Iglesia. Amen. Amin kayo? Kaya dapat ang salitang ating bibitawan according to the word that is written. Hallelujah. Hindi ka magsalita ng blanco. Necessarily. Kaya kailangan mo ang manifestation ng Espiritu Santo. At sa buhay natin, hallelujah, doon ito mo una makikita, hindi mag-i-exist ito doon sa ating pinapangaralan. Kaya kung ano yung Espiritu ng taglay ng ministro, ito ang iyong diniligo sa congregation mo. Amen. Amin kayo? Kaya magkiugali ng pastor. Hallelujah. Nakakatakot ito. Alam niyo kung bakit? Tinumuan ng kito yung hari, nagdadala siya ng insinso na hindi karapat-dapat. Ang insinso, binibigyan ito ng ng baga o pangumuso, type ng Biblia. Anong sabi ni Kristo? Anong sabi ng propeta ngayon? Walang karapatan ang sino mang tao na tumayo na magdala ng salita maliban sumasa kanya ang banal na Espiritu. Amen. Ano kayo? Dadalhin mo lang tao sa kapahamakan. Ay, kung nasa iyo banal na Espiritu Santo, I believe 101% tama ang iyong unawa sa banal na sulatan. Ano kayo? Kaya binigyan tayo ng propeta sa panahon upang isaulin tayo sa original na katuruan ng mga apostolis na tayo lumihis. Ako na ako pinita yan. That was 1984. Marinig ko misahe, 1998. So pagitan ng kapatid ng Barnases. Kaya magpasalamat kayo sa ito sa buhay niya. Amin kayo? So, bakit ganon? Ang mga tao sa huling panahon, sila ang extension ni Kristo sa pamamagitan ng sukat. Kaya sa sukat mo lamang, lumuha ka lang. Kaya ang dali, may sukat eh. Hindi mo pinisip, ikaw, hindi lang ng unawa mo. Sukat mo eh. Ay, ako mas malaki sa'yo eh. Kung apat ka, at ito ipag-try mo, pag wala kang isa, hindi ka rin mag-exist eh. Kailangan mo ang 5. Pansinin niyo, ang 5 daliri niyo, hindi mag-a-appear yung 4. Pero itong isa, mag-a-appear sa lahat. Ibig sabihin, mayroon din tawag na unity. So, sabi ko siya, bitin ng 10 kasi ako. May 2 minutes. Kaya sa atin dito, wala tayong katawag na parang hindi nagpagalingan, ano? Tayo nagsisiring tayo dito sa parang naniniwala ko, mayroon tayo wala ko. Amen? At mayroon ako na wala ka. At hindi ako, pinupunuan natin. Malay mo, ako naniniwala na mapuno ko, yung nasa iyo. Kaya bakit hindi ako sa iyo? Kung may 20 ako, may 80 ka, hihigupin mo yung 80 mo. Ilan ako? Sa daan. Kung hindi mo ang 20 ko, 80 ka lang. Ano kayo? Ako lang ang prima dito, no? Ako po yung nag-mission that was 1987 in up to now. Ayan. At hindi ayaw kong bilangin ng mga kaluluwa na anong akapin ka sa pasasalamat. Huwag kayong pasalamat sa akin. At hindi kayo pasalamat ng kaluluwa. Siguraduhin mo na ang kaluluwang iyan mananatili siya kay Kristo. Amen. Amin kayo? Amen. Kahit wala ka na, pag ituro mo sa kaluluwang iyan, ang tamang pundasyon, hallelujah, hindi siya mawala sa pagkakas ng Diyos. Kaya malaki pananagutan natin. So, si Kristo, kapaniwala ko, umiran siya pagkatapos natahanan siya ng Espiritu. Meaning, wala pwedeng mangaral pag walang Espiritu Santo. Hindi ka pwedeng umiran. Si Kristo, mayroong pattern. Amin kayo? Kaya hindi siya yung Diyos. Mayroon siya Diyos. Ulit pa na ka. Hallelujah. John chapter 17.
Para lang natin ako'y magtatapos na. Verse 20. Okay. Chapter 20. 17 ba yun? Chapter 20 pala. Chapter 20. Ako po yung gumagamit ng Tagalog. Verse 17. Ano sabi niya kay Mary? Okay. Andiyan na kayo? Andiyan ba kayo? Okay. Ang sabi niya, sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin, sapagat hindi pa ako nakakakyat sa Ama. Nakakakyat yung physical niya, dahil sa resurrected body, but the spirit, become one sila, at hindi na mawala yun. And sabi niya, ngunit pumarunong ka sa akin mga kapatid, sa apostles, at sabihin mo sa kanila, akit ako sa aking Ama, at inyong Ama, at aking Diyos, at inyong Diyos. Ano yun, di ba? Kaya yung Diyos ni Kristo, na tumara sa Kanya, binigay siya without measure, yun rin ang ating Diyos. Okay, tapos na ako naman.